Dito po tayo sa ating Bible sa John. John, chapter 19. Sa libro ni John. Chapter 19, verse 30. Open with me your Bible sa John 19:30. Ako na lang pong babasa sa verse 30 at pangalawang basa sa inyo na po. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Kayo pong babasa, go. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Tayo may manalangin, O God Almighty. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at ang nabasa namin talata na yung pong pagpalay ng talata, Panginoon. Ganon din po salamat po sa choir at ang special number. Dalayan ko po ang iyong presensya ay kumilos sa kalagitnaan po namin, Ama. At ganon din po na sa iyong salita magbigay sa amin ng tagalakan at laging tumatag kami ng pananampalataya na laging mainit sa larangan ng paglilingkod. Dalayan ko po, Panginoon, ng mga kapatid na nasa ibang bansa na hamulin mo sila, O Diyos, na sa larangan ng paglilingkod, there is a blessing. Ay pwede, Father, nawa, ay buksan mo kailang puso na suportahan ang gawain dito sa bahay ko ng San Matthew Getsemani Christian Baptist Church. Ganon din po ang sinusuportahan natin ng dalawang misyonaryo na sila po yung uuga dahil na nagpupursige na puntahan ng mga misay upang ibahagi ang iyong salita, upang maraming soul na maligtas. Ganon din po ang gawain ng Barangay Salvacion po ng Alicia na nandun po si Preacher Marcelo Jr. na siya rin po nangasiwa doon ay Father na nawa magbunga doon ng gawain na more souls to be saved at more baptism na mangyari po dito sa Getsemani Christian Baptist Church sa lahat ng dako na yung salita yung pinapangarap. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon, at ganun din po kung mayroon kami mga first timer, second timer, third timer, I pray, O God, na hamunin mo nila sa mensahe. Mga mananampalataya na faithful, to be more faithful and blessing. Thank you, Father, in Jesus Christ of forever. Amen. Lahat po magsiyo po. Amen. Palagay ko, meron tayong bisita. Wala. Wala kaming bisita. Meron ba tayong bisita dito ngayon lang dumalaw? Pakitaas ang kamay. Dalawa. Pakitaas nga. Ha? Dalawa. Ay, pangalawa. Second time. Walang first time dito? Wala. Sige. Welcome kayo po ang pangalawang pagdalo, pangatlo, pang-apat. Hanggat hindi mabautismo, nawa kayo po ay hindi po ang pagdalo lamang, kundi hanggat maunawaan niyo po ang mensahe, hanggang makarating tayo po ng water of baptism. Ito pong binanggit ng Bible po sa 30, it is finished. Amen. It is finished. And he bowed his head and give up. So maliwanag po, mga kapatid, na si Kristo Jesus Christ ay tinapos na po lahat yung kanyang tungkulin sa lupa. Pagdating sa kaligtasan, siya na po ang tupapos. Kaya kung ano ang nakalagay po sa salita ng Diyos o sa Holy Bible, huwag natin pong dagdagan o kulangan. Kung ano ang nakalagay dyan, ay yun po ang ating susundin. Na ang kaligtasan po ay tinapos ni Kristo, ni Jesus Christ. Wala na pong naiwan na dapat nating gampanan para tayo po ay maligtas. Kaya nga, He came to seek and to save that which was lost. Maliwanag po sa Lucas 19, na siya ay naparito para lamang tayo po ay iligtas. So, si Jesus alone is enough na pwede tayong iligtas kahit wala tayong ginawa. Ay, maliwanag po yan. It is finished. Yung mga mayroon po tayo na masama ay tinapos na ni Kristo. The counsel and commandments of His Father concerning His suffering will now fulfill. Yung pong na-prophesied sa lumang tipan, naganap po sa bagong tipan.
Yung nakasulat po sa Old Testament na magsasabi ng Mesiya, natapos na po sa New Testament. It is finished, all types of prophecies, at lahat po na isinulat sa banal na kasulatan sa Old Testament, tinapos na po sa New Testament, sa bagong tipan. Wala pong hindi po natapos. And the Old Testament, bawal kumain ng dugo. Tama, nasa Old Testament po yun. Pero pagdating sa New Testament, dinala ng Diyos ang biyaya na pwede kain ang lahat kung lamang ipinanalangin ang pagkain sa Amen. yung mga dugo na ipinagbabawal ng Diyos sa Old Testament, yung Diyos Espiritu, ay sa mga Hudyo lamang, ang mga chosen people. Hindi po tayo kasali doon. Sa bagong tipang, panglahatan. Kaya yung wall na nailagay po sa pagitan ng mga Hudyo at tayo ng mga Hintel, noong pong nabuhay na muli si Kristo, yung wall na yun, nagiba. Wala na pong pagkaiba yung chosen Israel at chosen mga Gentiles. Parehas po tayo na priesthood. Parehas tayo ng mananampalataya na mahal tayo ng Diyos, kapareha po nila. Kasi ang Israel sa Old Testament, they were the chosen people. Sa New Testament, through Christ by grace, we are chosen people. Itong vessel na ito ay pinili ng Diyos na tayo din. Hudyo ka man o Gentiles ka, pwede ka maligtas sa New Testament. And the Old Testament ay ang mga Hudyo naman. Kaya natutulong na bawat ibahin ng dugo. Galing dito, kainin namin. Bakit? Wala nang problema din. Amen. Maliban lang kung iniatang ng altar ng Diyos-Diyosa, yung mga altar na graven images. Ayaw natin kainin yan. Like yung mga na may kandila ganyan, may bawang, may sibuyas pa, tapos may dinuguan. Nagkanalangin sila doon, tapos saka ibigay sa'yo, huwag mo kainin. Kasi ibinigay mo na sa altar ng mga ributo. Ayaw ng Diyos yun. Kaya, tinapos ng Panginoon, ano nga mayroon doon? Kaya, yung magliligtas o nagliligtas o yung tagapagligtas na kinikilala ng banal na kasulatan, wala rin pong ibang tagapagligtas maliban sa only begotten Son. Amen. Hindi mo pwedeng dagdagan mo ang simbahan ng tagapagligtas. Taka ang takot nila yun. Iisa ang tagapagligtas, iisa rin ang Panginoon. One God, one faith, and one baptism. Ngayon, tapos sasabihin mo dalawang Savior. Hindi. Ako ang tagapagligtas, sabi ni Jehovah sa Old Testament. Sabi ni Jehovah, ako lang ang Diyos. Maliban sa akin, wala ibang Diyos. O tama naman si Jehovah ng Diyos. Ang Espiritu, kailanman hindi naging tao. Tama ang Diyos. Sinabi sa Old Testament yan. Yung Espiritu ng Jehovah, hindi naging tao yun. Kundi yung Espiritu na balot ng laman. Kasi, bakit? Sa Matthew Maria, ikaw ay magbubuntis. So, magot si Maria. Anghel, wala akong lalaking kilala. Hindi ko ang iyong kinabubuntis ay ang banal na Holy Ghost. Amen. Sino yung Holy Ghost na banal? The Holy Ghost. Capital S pa naman. Capital X, capital J. Pagbasahin mo yung Holy Ghost kung sino yun po ang Jehovah sa Old Testament. At ang sabi ng Bible, nung lumabas yung bata na balot ng laman, kaya sabi ni Kristo, ang nagsasalita sa akin, ang Ama, hindi ko. Ang Ama at ako ay isa. Hindi ko yan. Ha? Kaya, itong God in the flesh, lahat po na si ceremonial in the Old Testament were already abolished. Natanggal na po lahat. Kaya wala tayong puproblemahin pagdating po sa kaligtasan, mga kapatid. Tinapos na ng Panginoon. Kung mayroong nangangaral sa atin na si Jehovah lamang ang tagapagligtas, tama naman yun eh. Pero ang mali, kung sasabihin na si Kristo hindi tagapagligtas, kundi anak lamang po yun. Tama naman yun, anak lang si Jesus Christ. Pero sinabi ng Bible, sa anak, ibinigay ng Ama lahat ng kapangyarihan. Mula sa taas, mula sa lahat ng lupa, lahat ng mayroon dito sa nilikha ng Diyos, ipinagkaloob sa anak ang kapangyarihan. Ay kapangyarihan magpatawad,
May kapangyarihan na bagyo hindi ka, tumigil ka. May kapangyarihan lahat sa mga nature na mayroon sa lupa. May kapangyarihan si Jesus Christ. May kapangyarihan ni Jesus Christ mag-judge. Maghahatol na isang, mapunta sa impyerno, maghahatol sa mga taong nag-reject sa Kanya. May kapangyarihan siya. Kasi si Jesus Christ at ang Ama, iisa rin na. Amen? Magkaiba lang ang kanilang function. So, it is finished. Lahat po ng mga ceremonial na kinukuha po yung mga animal, dadalhin po sa altar upang ialay sa Diyos. Ha? Yun po yung nasa Old Testament, mga kapatid. Yung Old Testament na yung ugali doon ay sa magitan ng batas. Upang kayo po'y mapatawad sa ibang kasalanan, kailangan sundin niyo po yung pinag-uutos ng Diyos. Pero ngayon, Jesus Christ is enough. Kaya, kung mayroong Jesus Christ yung pinapangaral ngayon, yun ay false Jesus Christ. Ha? Yun po ay false Jesus Christ. Ang title ng mensahe ko, He paid down the price of pardon. Jesus paid down the price of pardon. Hindi na pala. Okay? Jesus Christ paid down the pardon. Ang muna nga puntos, Isaiah 29:13. Isaiah, buksan natin sa Isaiah. Sa libro ni Isaiah 29. Ano ba ang nakalagay po sa Isaiah 29 verse 13? Verse 13. Isaiah 29 verse 13. Wherefore the Lord said, whereas much as these people drew near with their mouth and with their lips to honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Ang sabi po ng Isaiah 29 verse 13, muna nga puntos, they draw nigh to Him with their mouth. Sila po ay lumapit sa Diyos sa magitan ng kanilang bibig na ginagalang ng Diyos sa kanilang mga bibig. Ibig sabihin, oh, hallelujah, praise the Lord. Ang kanilang bibig pinanggalingan ko yun. Praise the Lord! Yan. Pero ang kanilang puso, wala sa akin. Yan. Okay? Yet their heart, they are not sincere worshipers. Ang kanilang heart ay wala sa akin. Maraming mga bagay na naglilingkod sa Diyos sa magitan ng kanilang bibig na akala mo they are faithful in serving the Lord. Pero ang kanilang puso ay wala sa Diyos. Nakita naman natin yung tradisyon na noong inilabas po nila yung Black Nazarene. Amen. Ang daming tao. Okay? Maganda naman yun eh. Kaya nga, iyon ang sinasabi ng Bible sa Old Testament, kung bakit kinuha ng Panginoon si Moses para ayaw ng Diyos na magiging si Moses ay magiging i-idol ng mga Hudyo. Kasi si Moses ang nagdala sa kanila sa bayan ko ng lupang pangako pero hindi natuloy. Ayaw ng Jehovah na Diyos na si Moses ang magiging gawa ng ributo na siya po kanilang sambahin na tagapagligtas ng Egypt. Kaya kinuha ng Diyos na hindi na dumaan po sa kamatayan pag-ibig. Kinuha na buhay. Si Jesus Christ, ano yung anyo ni Jesus Christ? Siya po ay ordinaryong Hudyo. Ordinaryong Hudyo na hindi sikat ang kanyang mukha. Ordinaryong tao lang mo si Jesus Christ. Ang kanyang mukha, hindi katulad ng mga artista. Si Piolo, patayo pupunta dito sa bayan ng San Mateo. Dumugin ang mga tao yan. Dahil magandang lalaki, mataas pa ng lalaki, nasa kanyang lahat, magaling po umawit. Kung si Fernando pumunta rito, ang gandang lalaki, yan na. Kung si Jesus Christ ang pupunta rito, ordinaryong San Mateo lang kanyang mukha. Ganyan po ang itsura ng Jesus Christ. Kasi pag alam ng Diyos na, ayaw ng Diyos na si Jesus Christ magiging gawa ng ribulto at sambahin si Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Bible, if we serve God because God is in His Spirit, we should serve Him in Spirit and in truth. Sa magitan ng paglingkod sa Diyos Ama na Espiritu, it should be the ways of the Holy Spirit na nakatira sa atin ang pamamaraan ng paglilingkod. Hindi yung makita ng mata na yun po ay simbolo ng Ama na wala ngayon. Ang Diyos, kahit saan nandiyan ang Diyos. Hindi ka tulad ng tao na pag wala si Bonifacio na tumatay na sila, kaya gagawa ka ng ributo para buhay ang ating
paggalang kay Rizal. Pwede yun, sa tao. Pero sa Diyos, namatay na ang Diyos, kahit sa atin mag-ikot pwede. Kasi pwede. Nandyan yan. Kahit saan, nandyan. Sa impyerno, nandyan din yung impyerno. Bakit? Everywhere is God. Everywhere, saan ang Diyos? Hindi masusunog ang Diyos. Invincible God yan. Kahit saan siya, pwedeng aircon. Gusto niya aircon, pwede. Kahit kung sa pinili, aircon pa lang kanitira. Kaya kilala niya ang ating kaaway. Kaya, si Jesus Christ na siya ang tumapos. It is already finished. Tinapos niya ang ating kaligtasan. Tinapos niya na pinakilala ang Ama na siya po ang God the Son. Na siya lang po ang pag-asa ng tagalupa upang tubusin ang kasalanan sa libutan. Nasa kanya lamang. Tinapos niya lahat. Kaya huwag natin dagdagan pa. May nanalangin niya. Sa pangalan ni Guguloy, in Jesus Christ I pray. Amen. Hindi pwede dagdagan. Hindi pwede kulangan. Ha? Lumapit sa akin, sabi po ng Bible. Maraming lumalapit sa akin, ang sabi po ng banal na kasulatan. Naglilingkod sila by mouth. Pero ang kanilang puso, wala sa akin. Kasi they're aftering the pleasure of men. Loving of men. Yun po na ina-after nila para ipakita sa mga tao sila ay makanis. Pagdating sa puso nila, wala sa Diyos. Mahirap ang ganyan. Ha? Yung mga tradition. The tradition of man is from the dust. Sa harapan ng Diyos, all things are vanity. Lahat ng mga bagay na tradition ng tao, walang kabuhay. Liwanag ko ng Bible. Kaya yung cellphone na magbabasa ng Bible, hindi natin ano dito, katulad yan, may cellphone ka. Ang sabi ng Bible, dito, Genesis 1:1. Yung pag-aawit dyan, wala ka na yung magandang gawa, kayo mo na lang, awitin na huwag sa cellphone. Don't ever remove the landmark of what the Bible says. Amen. Ganong sinabi ng Bible, huwag natin palitan. Bakit? Dito sa Bible, ang kapatid, di pa amen? Huwag natin palitan. Kung anong nakalagay ko sa Bible, huwag natin palitan. Kung palitan natin, magtanggal ka muna bago ka magpalit. Kaya members, yung tradition ng tao sa lupa ay sa harapan ng Diyos ay wala rin pong kabuluhan, wala pong points para mai-consider na tayo naman ay gagalangin o respectuin ng Diyos sa magitan ng ating tradisyon. Ano ba yung mga tradisyon natin mayroon tayo? Ang dami mga kapatid. Anong tradisyon? Panahon ng patay. Di ba tradisyon yun? Iyon po, yung mahal na araw. Matagal ng panahon, through by generation, na itanim sa mga tao sa lupa na gawin yan. Through ninuno na mga ating mga lola-lolo. Di ba gano'n? Yung patay. Panahon ng November 1. Ganyan. Panyulinisin naman yung bangkay, o yung panchol. Di ba panyulinisin yun? Para ipakita na tayo ay makadiyos o Kristiyano. Magdadala pa ng kakanin. May hindi na akong kakanin dyan. Nilagay sa puntot ng panchol, ganyan, may kakanin. Tapos may bote pa, yung Ginebra yun, kasabay bote. Tapos may nakalagay ng kandila. Mayroon sabihin ko Ginebra, hindi ko nabasa eh. Kasi nakita ko maliwan, may bote. Pagbalik ng tao, wala na yung kakanin, at kinain na yung kaluluwa, yung si tatay, si nanay, ganyan. Okay. Busog ka na, ganyan. Siyempre, busog na yung kaluluwa, yung kasi wala na eh. Yung pala, yung nakatingin sa likod mo na nagbabantay itong mga simenteryo. Ayan. Kaya may yung mga ganyan. Tradisyon yan eh. Kaya, ang sabi po ng Bible, yung mga tradisyon ng tao, ang sabi nga na Isaiah, huwag niyo pong bigyan ng patay ng pagkakataon na bigyan pa ng halaga. Mas mahalaga bigyan niyo po yung taong buhay ng halaga kaysa yung patay. Amen. Sino yan? Noong nabubuhay pa si nanay at sa kapitatay, humihingi ng 10 piso pambili ng ganito, hindi mo binigyan. Kasi puripot ka. Noong namatay, umiyak ka, nagparty ka na isang baboy. Kasi nga, pagmamahal ko sa iyo, binigay mo isang baboy. Sinong kumain?
mga lasinggero, mga baraha. Para ipakita mo sa kanila na ikaw ay Kristiyano. Iyon ang tinutukoy ng Bible na they worshiping me. Pinapakita sa kanilang bibig, sa panlabas na ano, na sila may naglilingkod sa Diyos. Pero ang kanilang puso wala sa akin. Amen. Ang Kristiyano kung minsan, mayroon tayong ganyan. Kung galing dapat tandaan natin ng mga kapatid, tayo magbabago. Magbago na tayo. Bakit 2019 ngayon? Kung galing mo 2018, 2017, yan pa rin dala-dala natin, hindi tayo magbago. Bakit? Kailan ko magbabago? Ha? Kung noon eh, marunong ka sa bilyar. 2017. Number 1 ka bilyar sa 2018. Sa 2000 hindi naman hindi mo galing yung bilyar. Anak ka ng Diyos na yun. Ganyan. Pagtutungin ka, dapat hindi na tunghin. Magbasa ka ng Bible. Share it to others. May pagbabago ng buhay. Alam niyo, nadalayan sa mga young people. Panginoon, bigyan mo nga ang paan ng mga young people ng punta doon. Pag pumunta doon, hindi sa simbahan, lumalagay yung punta doon. At obligado magbayad monthly. Siguro maubos ang pera nila. Huwag silang lalakad pa siya kahit saan-saan mga young people. Bakit? Nakapunta doon ang ayun obligado yan. Bababa si Angel Gabriel, babayaran mo itong saan mo pinupuntahan. Paglakad, andar yung metro. Katapusan, bababa si Angel Gabriel, itong bayaran mo. Pag itong bayaran, itong hininga mo, tapos na. Siguro si Angelo, di na lalabas na ba? Di na makulot. Hindi, si Brother Angelo, mabait naman yan. Kukulot. Si Brother Alex. O yan, amen? O, si Brother. O. Kapag ganyan yung ngiti mo sa akin. May problema pa na daw. O, Brother Alex, ayaw mo, mamumunta rin yan. Ha? Alam niyo, yun ang dadalahin mo sa Panginoon eh. Lahat ng mga paa ng mga young people, Panginoon, bigyan mo sila ng punta doon sa paa. Kung sa church ang punta nila, hindi gagana ang iyong metro. Pero kung saan-saan sila pupunta, gagana yan. Katapusan, magbabayad. Kanino? Bababa si Angel Gabriel. O, Alex, bayad mo. Ano mo ba yan? Ito. Pumunta ka sa ganito, sa Purok 4. Nung pesa na ito, pumunta ka sa Purok 3. O, sa Purok ganito, pumunta ka ng ganyan. Naubos na yung metro. Magbabayad ka. O, ganyan. Kung ganyan, siguro mga young people hindi nalalabas. Hindi na pupunta, sa church na pupunta, wala rin bayad eh. O. Diba? Pero magpasalamat tayo sa Diyos. Malaya natin kung gawin yung gusto natin. Maliban lang po kung kontra sa Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Kung sa paano na Diyos yung gagawin yung paa mo, tamang gamitin yung paa, pupunta sa church lalakad, maganda yan. Kung pupunta sa barangay 4, kahit walang tricycle, lalakarin yan. Pero pa sa church, walang tricycle pa, nandiyan ang tricycle, wala daw pera. Ang dami naman dahilan natin. O, tinan mo, sample. Church, sandyan. 9. Hindi pa active magising. Pero pag may kinausap na appointment na dalaga, magandang dalaga, wala pa sa oras na usapan na alas 9, nandun na alas 8. Nakabihis, may pabango, lahat na. Kung walang tricycle, lalakarin niya. Ganun kasaya yung tao yan eh. Pagdating sa larangan paglilingkod, ay maraming excuse. Yan ang sinasabi ng Bible, na they worshiping me. Pinapakita na sila ang mga tao ito, ay mahal ako, pero ang kanyang puso, lumalayo sa akin. Hindi naman tayo dapat. Spiritual relationship sa Panginoon, bigyan natin ng halaga. More pleasure of men ay karamihan sa panlupang hangarin. Mas dikit naman sana, ito ang pantaas na hangarin. Dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat. Darating yung oras, kukunin ng Diyos ang buhay mo. Wala na tayong excuse. Kamatayan, hawak ng Diyos yun. Sino bang, ano ba yung hawak ng Diyos na hindi hawak ng Diyos? Si Lucifer, hawak ng Diyos. Ang kaaway, hawak ng Diyos. Hangin, hawak ng Diyos. Ay, ano ba yung hindi niya hawak? Kaya ayun po ang ating pinupuri sa buhay natin na hiniram dahil ang buhay na ito ay hiniram lang natin sa Kanya. Nangamuhay pansamantala sa lupang ito na dapat naman natin gamparan ng ating tungkulin na purihin ng Diyos. Amen. Never use your tongue na i-glorify yung iba. Ako ay zealous gospel na ibuguhin ng Diyos. Sa linggo, nandito, nagpupuri ka. Hallelujah, thy the glory. Pag sa labas, anong inawit? Dalmo kanyang. Ha? Di ba ganyan, brother? John? Oh.
Sky no limit. Pagdating sa inyo na. Akong isang case. Di ba gano'n? Tama nga men. Wala naman si Brother Alex. Di ba gano'n Brother Alex? Ako isang problema. Yan. Order. Tama. Ba gano'n Brother Mark? Oh. Di ba ba? Noon yun. Nung tayo pa yung mga ansay. Di ba gano'n? Mga ugali natin noon. Gusto natin magpakita na kaya natin magbayad. Magkano ba yan? Wala ka nang magastos yung isang kahanan ng bira. Yan. Akong bahala. Pagdating sa offering hindi nung kumplito, hindi na ako pa. Tapos sa bigay, ito masaya. Isa na ka. Pagdating ko sa bira, magkano ko talaga? Sir, 600 lang. Cheap na change. Ano kaya? Hindi sa ate, pero kung gano'n. Masyado naman tayo madamot mga kapatid. Alam niyo, pagdating sa gawain sana, ganyan din sana. Kasi para ito yung place. Ay hindi, sa atin hindi gano'n eh. Oh, nakaganyan pa yung ano. Pero pag di ba yung ganyang saya, masaya mukha, masaya pang ang kanyang pang ngiti. Lalo ang nag-deliver dalaga. Balik ka, sir. Yes. Baka dito sa Wednesday. Ibig sabihin, pera ulit. Dito sa church. Balik ka sa Sunday. Wala na. Kasi nagtampo na. Nagbigay ng 100. Wala ako masayo. Pagpunta ako sa church, maubos ang pera ko. Ay, ganun sa beer house. Wala naman sabihin ka lang. Maubos ang pera ko sa beer house na yan. Wala. Meron tayong ganyang ugali na Kristiyano. Kaya sabi ng Bible, ayaw ng Kristiyano. For the last. Number 2 points. They taught for doctrines the tradition of men. Ang mga matatanda, patuloy matatanda, meron silang kultura o kanilang tradisyon na pananampalataya na mas higit nilang pinansin yung kustombre ng ating mga ninuno at yung mga tinutukoy na minana na aral sa ating mga lolo at lola. Ang sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Dito po sa kabundukan ng Ifugao, meron ako napansin dyan. Sabi ng matanda, para ikaw ay swertihin, o ikaw pagpalain, kukuha ka ng manok na ang kanyang paa ay red. Pag nahanapan mo yon, dalhin mo dito at magkaroon tayo ng seremonya. Pag uwi mo, swertihin ka. Ganyan naman nila eh. Maraming naniwala dyan kasi proven na rin yun. Proven pa rin yun sa kanila. Iyon ang pananampalataya ng mga elders. Dahil sa kanilang pananampalataya na proven experience, iminana nila sa mga anak to anak. Nagdala-dala nila ang kulturang araw na yun kasi noon wala pang Biblia. Hindi mo parating sa atin ang Biblia dahil binarangan ko ang Biblia at sinunog ko doon pati yun. Sinunog po ang Bible. Gusto ng Pope na magkaroon ng isang religion, one government, one religion. Pero hindi po pumayag po itong mga Baptist, Anabaptist. Kundi lumaban sila. Hanggat nasunog po sila, sinunog pati yung Bible. But the Bible says, God preserves His word. Kailanman hindi pwedeng burayin ng tao ang aking salita. Nanatili ang kanyang salita, it was improved. Hanggang ngayon, mayroon tayong Bible. Kaya, members, yung katuruan na mayroon po sa ating mga ninuno, huwag naman natin bigyan ng halaga yun. Masigit ang katuruan ng banal na kasulatan. Masakit physically, na-reject natin ang katulad ng pagtuturo ng ating mga magulang, pero wala tayong magagawa. Bakit? The Bible, ay itong Biblia ay kompleto na ang itinuturo sa atin. Mahal natin ang ating mga parents, physical. Kaya nag-utos ng Diyos, mahalin niyo ang iyong magulang. Hindi iniutos ng Diyos, mahalin mo ang magulang mo sa lahat ng puso mo, sa lahat ng iyong kaluluwa. Mahalin mo ang magulang mo sa buong puso, but not for your souls. Ang sabi ng Bible, ang Diyos lamang po, mahalin mo ang Diyos, ang buhay mo, lahat mayroon ka, pati kaluluwa. Pero sa magulang, mga loved ones natin, hindi isinabit ang soul. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, binibigyan tayo po ng pagkakataon na mamuhay sa lupang ito, na tayo po ay magiging
Halimbawa sana sa mga ating mga kapatiran at magiging ularan sa pananampalataya ng safe. Tingnan niyo po, pag pumunta ako sa bahay niyo, kung wala ka, tatanong ako sa kapaligiran niyo, kumusta naman si sister ganito? Ay, pasang mabait yan. Pero siya ay marunong sa baraha, tapos nagaganyan pa, tapos sasabihin mabait ka. Ay, compromise ka. Pero pag sinabi yung kapatid mo, ay wala siya, akala mo kung maghawa yung kapatid na yan, yung kapatiran nyo na yan, naghawa na ng Bible, ako pang kinukurek. Hindi siya nag-stand in the faith. Pero pag tahimik yung tao, sabihin sa'yo mabait ka, ibig sabihin, compromiser ka. Ang anak ng Diyos, laging nalipusta yan. Ang anak ng Diyos, laging maraming kumit. Bakit? Lumalakad ka sa kaluban ng Diyos, kinukontra ka ng word. Bihira na po yung kumakampi ang mga anak ng Diyos tao. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kakampihan mo itong mga gumagawa ng katwiran ng galing sa Diyos. Kaya, dito po sa Psalm 115 verse 17, 115 verse 17, the dead, yung patay, praise not the Lord. Ang mga patay, hindi nila kayang purihin pa ang Diyos. Naawitin, hallelujah, wala na yun. To God be the glory. Yung patay, hindi niya kayang awitin. Ibig sabihin, yung patay, hindi niya kayang i-glorify na ang Diyos. Kasi yung kanyang katawan ay alabok na. Yung kaluluwa, wala na sa kanya. Kaya ang katawang ito ay alabok. From the dust thou art taken, and unto dust thou art returned. Ang katawang ito nagmula sa alabok, at sa alabok din babalik. Ngayon, nung wala na yung soul sa kanya, hindi niya kayang purihin ng Diyos. Na iyon po ang sinasabi ng pari na napunta ang kanyang soul sa purgatorio. Pagkatapos ng purgatorio, balik sa langit. Nakasaan sa Bible yung pari, hindi mo makita ni pari. Wala, saan yung pare? Saan ang Bible? Ituro mo sa Bible, saan yun? Yung sinasabi mo na napunta sa purgatorio. Dalawa lang punta ng tao, heaven or hell. Napakabait ang tao nito. Masunurin sa kapilya, nagsisimba yan, nag-Ave Maria, nagkaroon ko ng maraming religion sa kanyang puso at mapagmahal, matuloy pa. Kaya may kasalanan kaya napunta sa purgatorio. Nagbayad kayo ng panito, mga offering para sa kanya. Nagbayad 10,000, may 5,000, may 1,000. Ang kanyang kaluluwa, hindi na magkatagal sa purgatorio o balik din sa langit. Pero sa totoo, sa impyerno napunta. Ang malignek, ano ba nga ebidensya, pastor? Kung sa larangan ng batas maglilitis ka ng tao sa according to the law, hindi pwedeng gagawa ka ng paraan na, ito, ganito, hindi pwede, it should be from the law. Sa proseso ng batas during the hearing, meron kayo inobserbahan ng rules of court, rules procedure. We should observe that. Against that rules, should be penalized. Sa Bible naman, meron din tayong rules na ayon sa banal na kasulatan. Hindi mo pwedeng comply niya. Sa teaching, na tuturo, meron din na i-forward mula sa yung pinakamataas na pinuno ng death. Mayroong rules sa mga teacher. Ang mga teacher na hindi sumusunod sa rules, ay tatanggalin, warning na. Ganyan, may kanya-kanyang rules. Pero sa atin bilang mananampalataya, mayroon ding rules ang Diyos na dapat natin gawin. Ayaw natin at gusto. Pero mas mahal sa atin, binibigyan natin ng pansin yung rules panlupa, pero yung rules ng Diyos, hindi natin binibigyan ng halaga. Kasi pag tayo namatay sa lupang ito, ang katawang balik sa alabok, yung kaluluwa mo, hahanap sa Diyos, the same God who teach us about the Bible. Na ini-inform sa atin, ito ang gusto ng Diyos. Pero naging suwayin o suwayin, mapagsaway na anak ng Diyos, makakaharap mo rin po yung pong gumawa ng Bible. Pero nirespeto mo ang batas ng tao, pero ang ating batas, yung gumawa ng batas, yun na po namatay ng sakit, hindi niya tinanggap si Jesus. Ngayon, ikaw na anak ng Diyos, mas higit mong pinakinggan ang batas. Pero ang aking batas na sinasabi ko sa iyo, huwag yung kalimutan. Pagsamba, purihin ako ng Diyos na gumawa ng langit at lupa. Hindi po ginawa. Kaya ang sagot ko ngayon, pag ganyan ang tanong ng Panginoon. Yung buhay mo, hiniram mo lang sa akin. Anong ginawa mo sa buhay mo? Punong-puno ng alak. Anong ginawa mo sa buhay mo? Punong-puno ng sigarilyo. Hiniram mo lang ang buhay na yan. Pag-aari ko yan, anong sagot mo sa Diyos na yan? Binibigyan ka ng hininga, libre yan. Hangin, libre. Tubig, libre. Paglakad sa lupa, libre. Pag-aari mo lahat yan, sabi ng sa atin. Anong sabi natin? Abusado kayo. Sabi mo yun, ayaw mo sabihin natin sa Panginoon. Nung nagkasala ka, lumayo ka saan? Sa impyerno ka pupunta. Sininsinsya ka ng batas ng aking salita, sabi ng Diyos.
Pero gumawa ako ng paraan. The only begotten Son, sabi ng Diyos, yung aking anak, ako mismo nagkatawang tao mo sa lupa, naging laban para iligtas ka, ganun ka kaalag at akin, pag maglingkod ka, pepetek-petek. Anong sabi sa Diyos? Hindi mo yun mga I challenge you. 2019 na ngayon. Dapat naman natin baguhin ang ating style sa 2018. Sa Psalm 150 verse 17, the dead praise not the Lord. Sa Ecclesiastes 9:5, the dead know not anything about this world. Yung mga patay, walang kalam-alam ano nang nangyari sa kanyang bangkay. Kasi pag namatay ang tao, as it is appointed unto man once to die after this judgment. Kung ang kanyang kaluluwa ay nasa impyerno na, yung katawan niya sa lupa, wala na yun. Kaya anong nangyari sa lupa? Mamarcha ng tao kayo, marchada kayo patay. Ay, tuk-tuk pa yan. Kantanda. Yung kantada. Ay, dyan sa lupa. Diba? Eh, yung rich man mo namatay walang escort. Pero nang ilibing sa lupa, respetado ng tao. Pero nung namatay, sinalubong mga anghel, hindi. Pag dilat ang mata, impyerno. Pero si Lazaro na mahirap sa lupa, pero mayaman sa Diyos, ang sumalubong sa kanya ay mga anghel ng Diyos. Iniskortan ng mga anghel, dinala sa langit. Eh, pinapakita ng mga anak ng Diyos, kinikilala ng Diyos. Ngayon, sasabihin mo sa akin na, ikaw ay, mayroong ka lahat sa lupa. Pag ikaw namatay, escorted ka ng mga sundalo, pulis. Dapat pangutang ng nga. Pag dilat ang mata, yung patay niya sa hell na. Pero huwag tayong mahikayat sa may pera. Dahil sa may pera, pagpalit mong pananampalataya. Temporal lang pera. Pero yung ating hinanga dito na, yun ang maliwanag na sa Bible. We cannot change the Bible. Kung ako lang mag-author ng Bible, ayaw ko yung sinasabi ng Bible dito. Ayaw ng lamang ko. Pero spiritually gusto ko ako yung ito. Kaya ang lupang ito, maganda kung maabot pa natin ang edad na 19 years. Si Joy, ewan ko lang, maabot na po ang kahit ko niya. 100. Si Edmar, alangan na iiyak. Sabi ka lang eh. Wala pang 30 years. Parang may edad na 40 pala. Delikado. Yung mukha ko, parang 29. Pastor, maraming kumukontra dyan. Alam ko yung mga mukha niya eh. Parang bigla na hindi. Bakit? Hindi tayo mag-disagree sa bawat mukha natin. Si Brother Robinson, ngayon maabot na kahit 90 yan. Ngayon pa lang ilang taon ka na, Brad? 35. Ang mukha nyo, wala 50 na. Mas lalo ng 50 na, hindi parang 100 na edad. Diba? Si Joshua, yung mukha niya, parang tatay na, pero bata pa yan. Hindi bata pa yan. Magdidede pa yan. Ito, parang kumontra eh. Hindi na magdidede siya. Kaya ito ang hamon ko sa inyo. Kung ikaw ay nagdedede noon, ngayon hindi ka na magdedede, mature ka naman ngayon. Kung noon ay parang teenager ka, ay mature ka na ngayon. Huwag mong balikan yung ugaling teenager. Maraming pa rin ganun Kristiyano mo kapatid. Alam ko na tagal-tagal na oras pasok. Pakman pa naman ngayon. Pumunta ko si Pakman. Alam niyo, mahalaga ang salita ng Diyos mga kapatid. Challenge. Lahat po tayo, magsitayo, manalangin. O God, Lord Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga mensahe. Hamunin mo kami sa mensahe, Ama, na tumibay kami ng pananampalataya according to thy grace. Dalahin ko po ang mga members, hamunin mo po sila. Kung sila po nahamon sa mensahe mo na challenge them to come to the altar at kami po magkaisa sa buklod na panalangin. Na magpasalamat kami sa inyo, Ama, sa lahat ng kabaitan. Sa lahat ng tulong mo sa amin, which we are not deserve, to receive all these blessings. Why not come forward, mga men upstairs, mga women's downstairs. Tayo po'y magbuklod sa panalangin magkaisa. Panalangin natin magpasalamat sa Diyos sa kanyang padapila sa lahat ng panahon. Ganoon din po sa ating pinapanalangin na blessing. Nadagdagan pa ng Diyos ang ating buhay, kalusugan pa upang magamit pa ang ating buhay. Why not come forward, mga Christians o mga mananampalataya? Why not come forward?
Sa mga second time visitors namin, sa mga second time visitors namin, o third time, kung ano yung panalangin mo, ay come forward at Pastor, pag-pray mo ako, pag-pray mo ang aking magulang, ang aking asawa niya. Why not come forward, isang bulit ko sa Diyos. Sa mga young people, ano bang dalangin niyo para sa kayo? Hello? Kayong dalawa dyan, ano yung come forward? Tayo ko mag-upload sa Panginoon, salamat po sa mensahe. Bendisyonan niyo po ang iyong mensahe. Patawad po Diyos sa aming mga nagawang kasalanan na ang buhay namin hinirang ay nagpagamit kami sa gusto ng world. Pero dalangin po, Panginoon, na patawarin niyo po kami mabigyan pagkakataon na tumibay kami ng pananampalataya at ang bawat problema ng bawat kinaharap ng mga nampalataya ay iyong pagresolbahin ako dito by grace and mercy. Kaawaan mo kami, O Diyos. Huwag mo paitulong, O Diyos, na kami ko'y mag-suffer physically, spiritually, kundi pagkalubos sa amin ng iyong biyaya, Panginoon, pagkakataon na makilala ang lubusan, na kami ko'y maging faithful and serving. Ano man po ang nangyari sa aking buhay na dumating, ikaw pa rin ang pagkikuran. Dalangin ko, i-bless mo sa lahat na nandito sa altar. Na, O Diyos, sa kailang panalangin, hindi ko alam, ay pwede mo God to answer your prayers ako, reflect. Ganun din po ang forward, ano po ang kanyang dalangin mo, pwede Father, God. Sagutin ang kanyang panalangin ako, hindi. Ang karamdaman, ang physical karamdaman ng bawat isa. Lahat na po spiritually, ay putito to their hand, Father. Nagamutin po ang bawat karamdaman ng bawat isa. Dalangin ko, Diyos, inatang bawat testimony ng bawat isa ng manindigan. Yung landmark of faith na itinanay mo sa Old Testament, hanggang sa New Testament, ay nanatili-tili po bago. Kami po ay nagbabago dahil po sa harassment, ganun po sa problema ng world. Dahil ikaw pa rin na Diyos, hindi nagbabago. I pray, O God, to bless us. Kita niyo mo sa akin yung pagmamahal na kami po magmahal din sa inyong kamatayan. Dalangin po, Diyos, dismiss mo kami sa bawat isang mga kagalakas. In Jesus Christ, our Lord. Amen. God bless.